Hindi lahat ng magkakapatid ay nagkakaintindihan. Minsan, nagkakaintindihan lang sila kapag may nawala na. Kapag may patay na, doon lang sila nagkakakita-kita. Di sila nag-uusap ng mahabang panahon. Pero pag may ihahatid na sa huling hantungan, doon lang sila hihingi ng kapatawaran. Kailan nga ba dapat humingi ng kapatawaran? Kapag may nawala na o hanggat may nabubuhay pa. Kahit anong gulo, may pag-asa pa rin maayos ang sugating nakaraan. Ito ang kwento ng buhay ko. Bilang panganay, bilang ama, bilang kapatid, bilang taong umaasa pa rin na balang araw, magkakasama kaming muli. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid. Bata pa lang ako, hindi ko na madalas makasama ang papa namin. Kasi nakakulong siya. At dahil doon, ako ang tumayong ama. Humintay ako sa pag-aaral. Pumasok sa trabaho kahit wala pa akong gaano alam. Ako ang nagpalaki sa mga kapatid ko. Ako ang bumili ng gatas. Ako ang naging sandalan. Ako ang naging tagapagtanggol. Mahal na mahal ko sila. Lahat ang pagod, tinis ko. Pero kahit anong tibay ko, may mga bagay talagang hindi kayang pigilan. Nang mamatay ang mama namin dahil sa cancer, doon na rin kami unti-unting nagkahiwalay-walay. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang laban sa mundo. May nangangalakal, may tumira sa kung saan-saan. Sa gitna ng mga pagsubok, unti-unti kami nagkaroon ng pride sa isa't isa. Lahat may opinyon, lahat may sariling paniniwala. At sa gitna noon, nawala ang dating saya. Lumipas ang mga taon, naging layo ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na ang panahon na pati ako nagpakapagod. Ako na nagsakripisyo, sinisisi na rin nila. Bakit daw sila naghirap? Bakit daw napabayaan nila ang sarili nila? Ako ang dahilan. Grabe yung pakiramdam. Parang lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko parang wala lang. Namiss ko yung mga panahon, sabay-sabay pa kami naglalabas sa ilog. Yung ihahalis ng kapatid kong babae sa taas. Yung damit na lalabad at ipapaagos. Sabay sasaluhin ng bunso namin kapatid at sasabihin, Kuya, na-washing na. Okay na to, isampay na natin to. Yung tipong kahit isang lata lang ng sardinas, masaya na kami. Yung sinasabi ng bunso kong kapatid, Kuya, akin na lang yung lata ha, dahil sisimutin pa niya. Tapos pagkabigay ko, lalagyan niya ng kanin at sisimutin pa. Tawanan, kalokohan ng pamilya meron kami. At sobrang saya nun. Walang-wala nga kami noon, pero sobrang buo kami. Bilang panganay, sinubukan kong pagbukloy ng lahat. Ako na ang nagpakumbaba. Ako na ang humingi ng tawad kahit alam kong hindi ko kasalanan. Kasi mahal ko sila. Ito yung pinaniniwalaan ko. Hindi ako perpektong kapatid. Pero handa akong ayusin ang nasirang tahanan. Pinakinggan ko sila at doon ko nalaman, hindi pera ang naging ugat, hindi inggit, hindi kakulangan sa pag-uusap, walang nagkakaintindihan, walang gustong makinig, walang marunong magpatawad, ayun yung naging problema. Sinubukan kong buksan ang puso ko at doon ko naramdaman ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Ang pagkasira, ang galit, ang lungkot, pero nung binuksan ko ang puso ko, unting-unting nagbago ang pananaw ko. Napagtanto ko, minsan kailangan mo munang itamang sarili mo bago mo ibalik ang pamilya mo. Kaya mas kalmado na ako ngayon, mas bukas na ako sa payo, mas naiintindihan ko na may kanya-kanyang paraan ang bawat isa sa paghilom. Kaya pinili kong dumistansya, hindi para lumayo, hindi para pagalingin ang sugat. Naniniwala ako na hindi sukotan ng pagmamahal at pagiging tama sa lahat ng oras. Minsan, kahit alam mong ikaw ang nasaktan, ikaw pa rin ang unang magpakumbaba. Kasi mahal mo sila. Naniniwala ako na ang pagiging panganay hindi lang tungkulin. Isa itong calling. Isa itong sakripisyo na hindi palaging napapansin. Pero palaging mahalaga. Naniniwala ako na walang pamilyang perpekto. Pero may mga pusong handang magpatawad, makinig at maghintay. At yun ang tunay na nagsasalba sa isang relasyon. Kaya kung may pinagdadaanan ka sa pamilya mo ngayon, tandaan mo to, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangan pilitin ayusin lahat agad. Pero pwede mong simula sa pagpapakumbaba, sa pag-unawa, at sa tahimik na panalangin. Hindi ko alam kung kailan kami muling mabubuo. Pero ako sigurado ako, handa ako maghintay. Dahil sa puso ko, hindi na wala ang pagmamahal. Hindi ako perfecto, pero kung pakikinggan nila ako, salamat. Mahal ko ang mga kapatid ko, pero mahal ko rin ang sarili ko. At doon nagsisimula ang tunay na pagkakabuo. Hindi ko alam kung kailan kami magsasalo-salo sa iisang mesa ulit. Hindi ko alam kung kailan huling tatawa ang mga kapatid ko sa simpleng kwento. O sabay-sabay kami kakain ng sardinas habang nagkukulitan. Pero ito lang ang alam ko. Handa ako maghintay, handa ako magpakumbaba, handa ako magmahal kahit hindi sinusulian. Dahil ang tunay na pamilya, hindi nasusukat sa perfectong samahan. Kundi sa taong kahit ilang beses nang masaktan, pipiliin bumalik dahil mahal niya. Ako ang panganay, ako ang saksi ng pagkawasak, at sana
Ako rin ang simula ng muling pagkakabuo namin. Kung may pinagdadaanan ka sa pamilya mo, sana ito ang magsilbing paalala. May sugat na hindi na ibabalik sa dati. Pero may puso rin marunong gumaling, marunong magpatawad, marunong magmahal kahit usap. Salamat po sa pakikinig. Ito ang buhay ko. Pero baka kwento niyo rin.